Magandang araw! Ngayon ay naririto tayo para sa panibagong paksang aralin. Subukan natin itong pag-usapan at talakayin. Kaya kung handa na kayo, halina't simulan natin. Para sa ika-8 linggo ay tatalakayin naman natin ang Aralin 13 na ukol sa sanhi at bunga. Ang araling ito ay makatutulong sa mga mag-aaral upang matukoy ang ugnayan ng sanhi at bunga. Ngayon ay alamin natin sa araling ito kung ano ang sanhi at bunga o ano ang ugnayan ng bawat isa. Ano nga ba ang ugnayan ng sanhi at bunga? Ang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng mga sanhi na nauuna sa bahagi ng isang pangungusap. Una, magdamag na kumakahol ang aso sa labas ng bahay, kaya hindi nakatulog na maayos si Mang Nestor. Ikalawa, hindi iningatan ni Elisa ang kanyang laptop, kaya nasira ito agad. At ikatlo, dahil sa labis na pangangaso, kaya nakalbo na ang mga bundok at wala nang sumisipsip sa mga tubig ulan kaya nagkaroon ng mga pagbaha. Mapapansin sa mga sumusunod na halimbawa, isinasaad ng sanhi ang kadahilanan kung bakit naganap ang mga kasunod na pangyayari. Ang bunga naman ay ang siyang kinalabasan o dulot ng naturang pangyayari. Ito ang resulta o epekto ng kadahilanan ng isang pangyayari. Narito naman ang mga halimbawa ng bunga na nasa unahan ng pangungusap. Una, nagkaroon ng mga baha dahil sa walang disiplinang pagtatapon ng basura. Kalawa, lumubog sa baha ang bayan ng Malabon dahil sa walang maayos na sistema ng kanal o drainage ang lungsod. At ikatlo, di makausap ng maayos at wala sa sarili si Luisa dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Makikita natin ang ugnayan dito ng bunga sa sanhi na kung saan ang bunga ang nagpapakita ng kinalabasan, resulta o epekto ng isang kadahilanan o kaganapan. Ang sanhi ay isang ideya o pangyayari na maaaring humantong sa isang bunga. Halimbawa, nakuha mo ang pinakamataas na grado sa pagsusulit dahil nag-aral kang mabuti. Una,
na binanggit ang bunga, sumunod naman ang sanhi. Tandaan na hindi lahat ng pagkakataoy nauuna ang sanhi sa bunga. Isipin lagi ang ganito. Anong ideya o pangyayari ang naunang naganap? Ito ang sanhi. Ano ang kinalabasan o kasunod na nangyari? Ito ang bunga. Sa komunikasyon, madalas tayong nagbibigay o naglalahad ng sanhi at bunga. Layunin nitong ipakita na kaya naganap ang isang pangyayari ay may dahilan na nauna pa kaysa rito. Sa gawaing ito, kailangan natin pag-aralan at tingnan mabuti ang isang pangyayari. Dito'y kailangan ang likas na pagkukuro at matalinong paninindigan sa pagpapasya at pagpapakahulugan sa mga bagay na nakikita at nababasa natin. Ang panandang ginagamit sa hulwarang sanhi at bunga ay ang dahil sa, sapagkat, ng, kasi, buhat, mangyari, palibhasa, kaya, resulta, sanhi, epekto, bunga nito, tuloy at iba pa. At dito natatapos ang ating talakayan. Nawa kayo ay may natutunan. At kung mangyaring kayo ay may paglilinaw, maaari kayong mag-iwan ng katanungan sa comment box o magpadala ng mensahe sa aking Facebook page na Teacher Janet CA. Hanggang sa muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na lecture.